Good day po sa ating lahat. Muli nandito tayo para makapagbigay ng ating komentaryo, ating pananaw ukol dito sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Ako ay naniniwala na bilang Pilipino, dapat magbigay tayo ng ating opinion, magbigay tayo ng ating puro-puro ukol sa issue na yan, ano? Kasi halimbawa, maraming makapagbigay ng kanilang opinion. So at least mas makikita natin yung clear picture kung ano ang nangyayari, at saka mas lalawak yung foundation ng whatever policy ng ating government with regards to that issue. Sabi nga, pag marami ang nag-iisip, then mas maganda dahil talagang we would be able to arrive at wiser decision. Samantalang kung iisa lang, then baka magkamali yung insight niya, then that will lead to failure. Okay. Ngayon na going back, ang isa sa mga nakikita natin na dahilan kung bakit malakas ang loob ng mga Chino ay, sa palagay ko, ito ay sa kadahilan ng ang mga Pilipino ay hati with regard sa tension na yan. Talagang nakikita natin na may mga Pilipino na pumapanig sa China. May mga senators, may mga past president, may kanyang mga alalay, mga kilalang tao, at saka iba pa, no? Pati news organization may kasama din yan, ano? Kaya siguro naisip ng mga Chino, this is the time na kunin natin ang teritoryo na yan dahil ang mga Pilipino ay nagkawatak-watak. Okay? Kaya yan. Then siyempre, unang-una, para mas malakas ang dating natin sa China, dapat magkaisa tayo. Okay? Dapat yung ipalo natin na decision ay yung ipagtanggol ang ating teritoryo, ang ating soberenya. Yun sana ang pinaka-target ng lahat. Ngunit nakakalungkot nga na halimbawa itong mga pamilyang Duterte, itong si Senator Padilla, at iba pa, pagkatapos itong SMNI. Okay? Kung tignan mo talaga yung laging tinatapik sa SMNI, ito yung una against sa komunismo, puro against sa mga NPA. Okay? Pagkatapos ang isa pa na pinaka-focus talaga kung paano nila madepinsahan ang mga argumento laban sa China. Okay? Ang nakikita kong nangunguna dyan, of course, si ex-president Duterte at si Attorney Roque. Napakinggan ko yung sinasabi niya kanina ukol dito sa ukol dito sa issue na ito, ano? Ngayon, bakit daw natin yan? Bakit natin napagtuunan ng pansin? Bakit i-priority natin? Samantalang, pinapabayaan natin yung sa Sabah. Okay. Ang masasabi natin, bakit nung panahon nila hindi pinagtuunan ng pansin yung Sabah na yan, ano? Okay. Ang masasabi natin, yung West Philippine Sea issue at Sabah issue ay hindi malaki ang pagkakaiba. Okay.
Sa pagkakaalam natin, yung sa Sabah issue, mayroon ng kwan dyan, mayroon ng, I think, court decision with regards to that. Hindi natin alam kung mayroon ng implementation o hindi. But then, ang talagang involved dyan, yung Sultanate of Hulu. Ngayon, it so happen na nakikialam ang Pilipinas dyan dahil ang Sultanate of Hulu ay bahagi ng Mindanao under sa Philippine government. Okay. So, therefore, ang kwan doon, yung Sultanate of Hulu. Although, it would be best na talagang i-back up yan ng Philippine government. But as of now, then wala naman tension dahil ongoing naman yung legal anong tawag na siguro legal fight ng Sultanate of Hulu sa Malaysian government. Okay? So, yan ang pananaw natin. Hindi naman tayo abogado, but then sinusubaybayan din natin yung mga news, yung kung ano ang nangyayari. Mahilig tayo magbasa ng history. Ngayon, itong sa West Philippine Sea, talagang greatly affected tayo. Why? Kasi yung mga fishermen natin ay hindi nakakapasok doon. Binubuli ng mga Chino, hindi sila pinapapasok. Yet, yung area na yan ay within the Philippine sovereignty, kasi sinasabi nga na sa international law na within 200 nautical miles from the coastline of the country, yan ay bahagi ng kanyang territory. Okay? Ngayon, itong si Roque, abogado sila. Bakit hindi nila maikwan yun na yung logic na yun na nasa within Philippine sovereignty yung pinag-aawayan na area? Pagkatapos talaga kung itong 10 dash line o 11 dash line and so on, kasi may pagbabago as what I know. Wala naman talagang basis yan eh. Okay. Samantalang yung decision ng Hague Tribunal, talagang that is based on batas. Ang mga nag-decide dyan, yung mga iba't ibang member ng tribunal na yan na galing sa iba't ibang bansa. So in other words, it was a collective decision of many countries. Kaya it's credible, kapanipaniwala. Okay. Ngayon, bakit hindi magets ito ng mga tao tulad ni Roque? Ngayon, tayong mga Pilipino sana, tingnan natin yung mga tao, mga whatever news organization, whatever yung sinasabi ng official na against sa position ng Philippine government. Kasi ang nakikita ko, ang Philippine government, ang pinaka-agenda niya o pinaka-focus ay dapat ma-retain yan sa Philippine government o sa Pilipinas. Pagkatapos, yung mga tumutulong sa atin, wag na lang sanang questionin yan, Kasi they are helping us. So, bakit mo itataboy? Okay. Sa akin, dalawa lang ang decision tayong mga Pilipino, whether ibigay na natin sa China yan o wag natin ibigay. Ngayon, kung gusto natin ibigay, sige, ibigay na para hindi na magulo.
Ngunit kung ayaw natin ibigay, so gagawa tayo ng paraan na hindi makukuha yan ng China. We have to take rest. Kasi talagang ang buhay ay talagang full of rest. Kung hindi ka mag-take ng rest, then nothing will happen, ano. Okay. Although at the end, ang masasabi natin sana we would be able to resolve this peacefully, pagka walang gera at saka whatever things na hindi maganda. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.